May isa kaming episode na ginawa tungkol sa Claudine Barreto and Milano Sanchez breakup. Buo ng episode, na-edit na. And as we were about to publish it, tinawagan ko ang team to say na wag mo nang i-upload. Nagulat kasi ako. May nilabas kasing statement si Milano sa kanyang Facebook account debunking all the negative things that were reported against Claudine. Sa message na ito, parang santang inapi si Claudine. Ngayon, si Milano kaya talaga ang nagsulat nito. So, hindi muna namin pinalabas ang episode na hinanda namin. Kaya lang, days after, wala namang developments dun sa kwento ng paghihiwalay at sa away ni Claudine dun sa kasambahay ni Milano. At kung maayos naman lahat talaga, bakit naging private ang Facebook account ni Milano? At hindi na mabasa yung message na supposedly sinulat niya defending Claudine. Kaya nga nag-decide na kami, meanwhile, ipapalabas na namin ang episode na hinanda namin because after all, it also involves another major personality, si Corina Sanchez na kapatid ni Milano. Kaya panoorin natin ito. Ano ba ang meron sa mga Barreto sisters? Ang gaganda naman pero di makahanap ng true love. Is their beauty their curse? Hello and welcome to Time to Talk. For this episode, we will talk about the latest heartbreak of Claudine Barreto. And since the man involved in this most recent failed relationship of Claudine ay kapatid ni Corina Sanchez, we also have to talk about Corina. How she figures in this story, alamin dito sa Time to Talk. But first, please don't forget to like and subscribe to our channel and press the notification button for further updates. Nung kumalat noong October ang balitang nagkakamabutihan na sina Claudine Barreto at ang kapatid ni Corina Sanchez na si Milano, naglabasan agad sina Bella Flores, Max Alvarado, Paquito Diaz, Sherry Hill, Gladys Reyes, pati na si Selena ni Princess Punsalan sa Mula sa Puso. Nagkontrabida ang lahat. Di daw tatagal ang relasyon. And they were right. Break na ngayon sina Claudine at Milano. But let's get to know Milano Sanchez first. Bukod kay Ramon Sanchez Jr., ang kapatid ni Corina na namatay sa leukemia nung siya'y 19 years old pa lamang, si Milano ang alam kong paboritong kapatid ni Corina. It's easy to understand why. Maayos si Milano, responsable, organized at may leadership skills. May production company ito and although may mga anak, parang di naman siya kasal. May mga past relationships daw. May nababanggit ng mga pangalang Pati na okay daw kay Corina. In fact, dito raw boto si Corina. Tapos parang may Rita pa. So, bakit nag-break sina Claudine at Milano after what? 1 month? 1.5 months? Ayon sa mga kwento, kalilipat pa lang ni Claudine sa bahay ni Milano nang maganap ang breakup. May kinalaman daw sa isang kasambahay na, according to some sources, ay binulyaw-bulyawan ni Claudine. Ang kasambahay ay senior na at matagal na sa pamilya Sanchez. Mapagkakatiwalaan. So, parang inaway ni Claudine ang kanyang biyenan kasi pwede ng mother figure ni Milano yun. Especially since matagal nang wala si Tita Celia. Opo, nakilala ko si Tita Celia, ang nanay ni Milano at ni Corina. At madagdag ko lang, actually, interior designer siya nung may pamilya na. Pero, ang alam ko sa kwento, she was a torch singer in Hong Kong. So, tsaka ang ganda-ganda ni Celia Baluyot Sanchez. Okay, going back, not surprisingly, kinampihan ni Milano ang kasambahay. Siguro hindi natanggap or yun, siguro may nahirapan tanggapin ni Claudine yun kasi nga, ang kinampihan ay yung kasambahay. O di ang ending, ayun, bye-bye. Saan ba nagkamali si Claudine? Ang totoo, sa maraming aspeto. 1.
Hindi dapat binubulyaw-bulyawan ang kasambahay. Tandaan nyo, iba na ang dynamics ngayon ng mag-amo at kasambahay. No ang tawag pa sa helper ay alila, muchacha, atchay at katulong, takot ang kasambahay sa amo. Ngayon, amo na ang nakikibagay. Which is good kasi para naman may fairness sa mundong ito. Okay. 2 na naging problema ni Claudine. Matanda na ang kasambahay. Respeto na lang sa nakakatanda. Kung nagkamali man, intindihin na lang kasi may edad na nga. Hindi na ganun ka-sharp. Dadating ka din doon, Claudine. Mauna lang ako. Okay, 3. Claudine naman. Katutungtong mo pa lang sa bahay ni Milano, nag-beast mode ka na. Ikaw yung bagong salta. Kasi dapat, lahat tayo, dapat marunong makisama. Sana pinag-aralan mo niyang pakisamahan lahat ng tao doon sa bahay na yon. Especially since, siya yung bagong dating eh. Okay. Since kasambahay ang pinag-uusapan, let us address the elephant in the room first. Di ba, sinampahan si Corina ng isang dating kasambahay noong mga 2002? Hanggang ngayon, yan pa din ang issue na ibinabato kay Corina. Ang hindi alam ng marami ay absuelto si Corina sa kasong yun. Siya pa nga yata ang biktima sa sumatotal eh. Sa pakiwari ko, parang namera lang yung kasambahay. Tapos, ang pangalan ni Corina ang nadungisan. Of course, hindi naman santa si Corina. No. May angking bangis yan. At alam ng mga taga-ABS-CBN yan. Lalo na ang mga gwardya. To be fair naman kay Corina, ibang klase din naman ang security guards nung araw sa ABS-CBN. And I'm saying nung araw ha. Nung nasa Channel 2 pa ang Itbulaga, hindi pinapapasok sila Tito Vic and Joey kasi walang ID. Wala naman talagang ID ang mga artista. Para matapos na lang ang issue, nagpagawa ang TVJ ng ID. Pero dahil sa kapilyohan nila, suot-suot nila ang ID habang nag-host ang Itbulaga. Can you imagine? Nag-host ka, tapos nakasabit na ID sa'yo. So, yun ang, ganun ang senaryo ng araw. So, may time din, ako, saksi talaga ako dito, na si Christopher Min ay dumating sa studio na ngumangal-ngal. Para mapaiyak mo ang isang Christopher Min, matindi ang pinaghuhugutan nun. Ayaw din siya papasukin ng mga gwardya. Host yun ng Christopher Minute sa Channel 2. Pero, iba si Corina. Nung ayaw papasukin ng mga gwardya, ang haba-haba ng argumento. Tapos, ang ending, nakapasok din. Pero, tiniyak muna niyang nakapasok siya sa loob ng compound. Pagkapasok, pinarada ang kotse at binalikan ang mga gwardya at pinatikim ng galit na di pa nila nararanasan ever sa buong buhay nila. Rat-rat talagang si Corina talaga. Ganon ang nangyari. Tapos, ayun, ang mga gwardya, nag-urungan ang lahat ng pwedeng umurong sa kanila. Tinuring namin bayani si Corina that time kasi naman, sorry to say ha, nung araw pa naman to, medyo ang aangas sa mga gwardya sa ABS-CBN noong mga 1990s. Pagdating sa staff, wala nang magiging mas demanding pa kaysa kay Corina. Noong mid-2000, may coverage siya sa Flawless Clinic sa Mega Mall. Dahil siguro hindi prepared ang staff niya, nako, halos yumanig ang buong 5th floor ng Mega Mall nang magpakawala ng galit sa Corina. Pati yung nananahimik na doktor, si Dr. Mitch Cruz, nasungitan. Buti na lang at professional si Doc Mitch at hindi pumatol. Kung madali mang mag-init ang ulo ni Corina sa mga tao niya, may kay naman siya. Tulad ng sinabi ko sa isang previous episode, kung ano man ang iniuutos si Corina, tinitiyak niyang siya mismo kaya niyang gawin yon.
Very orderly si Corina. She is not afraid of hard work. This was the atmosphere na kinalakihan niya sa bahay nila sa Merville sa Parañaque na malapit sa airport. Ito, kwento ko lang ha. There was a time na muntik nang mabagsakan ng eroplano yung bahay nila. May maliit na plane kasi na nagkaproblema bago maglanding sa airport. Dahil may swimming pool ang bahay nila Corina, parang yun ang tinarget ng piloto na landingan. Na miscalculate at sa kapitbahay bumagsak ang plane. Actually, nasunog yung bahay sa tabi nila Corina. Pero kwento ko lang, maidagdag ko lang. Nakailang punta na din ako sa bahay nila. Ito yung, again, medyo malayo pero worth it naman kasi lagi masarap ang pagkain. Doon sa bahay nila Corina, nakita ko na maayos naman ang pakikitungo nila sa mga kasambahay. Kaya siguro kumampi si Milano sa kasambahay niya kaysa kay Claudine kasi nga parang gano'n ang pagpapalaki sa kanya. At saludo naman ako kay Milano doon kasi syempre, ang kampihan mo naman yung medyo hindi kaya ipagtanggol sa sarili niya. Okay, si Corina mismo, nung nagnenegosyo siya ng cheesecake, siya yung gumagawa ng cheesecake ha. Ito mga 10 order to ha. Kahit pagod na sa trabaho, parang manggagaling siya sa newscasting, yung pinaka-late evening newscast, uuwi yan ng Parañaque, siya mismo nagdadrive, pagdating doon, haharapin na 10 order na cheesecake. Tapos, hindi naman siya talaga yung nag-o-order, nagmamando sa mga kasambahay. At the most, nagpapatulong lang siyang mag-prep. Tapos gigising na yan na para sa morning show niya. Okay, given the kind of family na kinalakihan ni na Milano at Corina, baka nga di pwedeng makasundo ni Claudine ang mga Sanchez. So, punta naman tayo kay Claudine. Dahil ibinilin ka naman sa akin ni Mami Inday nung ikaw ay 12 pa lamang, baka pwede naman ako magbigay ng payo. As an artist, Claudine, I know you are passionate. Given na yan, and that's very good. Pero siguro, bawas-bawasan ang passion pagdating sa love. Especially, hindi ka na naman ngayon teenager. Kung kailangan talagang may love life, give and take. Nung sila pa ni Rico yan, na blind item pa sila sa Active Philippine Star. Eto nangyari. May unit si Claudine sa LPL Tower sa Green Hills. Ang ganda nun kasi parang by level. Isang beses, dumating sina Claudine at Rico yan at nag-aaway na sa lobby pa lang. Pinagahampas ni Claudine si Rico yan, parang ganon. Tapos, sabi ni Claudine doon sa gwardiya na ang pangalan ay Juan Rodriguez. Guard, tumawag ka ng pulis. Binubugbog niya ako. Tapos, sabi ni Rico yan sa gwardiya. Gumano si Rico yan. Sabi niya, ayun, kita mo ha, guard, wala akong ginagawa ha. So, dinemonstrate niya na talagang he was just protecting himself dun sa mga hampas ni Claudine. Naging issue ito sa building kasi nakabasag sila nung, yung bang yung i-break glass in case of fire. Ano nga ba tawag doon? Mag-comment na lang kayo below. Nakalimutan na ng lolo nyo. Okay. That time, kahit may column ako at may showbiz talk show, tumahimik ako for the sake of Claudine. Kasi nga, binilin sa akin ni Mami Inday. Nag-leak out lang sa media yun. At ito hula ng lahat dun sa building. Baka ang naglabas daw si Harry Roque na Vice President at Legal Counsel ng LPL Building. Actually hanggang ngayon, kahit na nagtatago na siya sa The Hague. At this point, Claudine should focus on her career. Sayang kasi dahil isa siya sa pinakamagaling na aktres ng henerasyon niya. Sige, sabihin na natin na isa na siya, and totoo naman yun, isa siya sa pinakamagaling na artista sa local show business. Tapos, maganda pa din naman siya. Hindi naman siya masyadong tumanda. Yung itsura niya, hindi na parang yung nung araw na teenager, pero yung itsura niya, okay pa rin.
Yung bang pwede pang bumalik yung kanyang ningning? Now, as for this most recent breakup, buti na din na nangyari yun. Yun nga lang, malamig ang Christmas. Bawi-bawi na lang sa Valentine. Pero seriously, di talaga magtatagal ang relasyong yan. Corina is now the matriarch. Bilang ate, very protective yan sa mga kapatid. At saksi ako dyan. At saksi lahat kami mga kaibigan niya. Kung nagtagal-tagal pa yung relasyon na yan, away din ang kauuwian. Alam naman natin na kakaiba din ang mga Barreto, mga palaban. So, Barreto versus Sanchez yan, led by Corina. Digmaan niya ng mga angkan at hindi maganda ang kahihinatnan. Sana nag-enjoy kayo sa aming shinare sa inyo dito sa Time to Talk dito sa PH Time. Kahit pa paano naman merong aral na mapupulot doon sa kwento na yun, yung tungkol sa pakikisama, lalo na sa mga kasambahay na, ito, advice ko lang na kahit yung may kasambahay kayo, kahit hindi perfecto, pero basta mapagkakatiwalaan, keep nyo na yun. Pero ang wish ko kay Claudine, lalo na ngayong Kapaskuhan, uso naman yan ng Christmas wish at saka New Year's wish. Sana naman ang susunod na ibabalita namin dito sa Time to Talk ay maganda naman, positive naman for Claudine. Because kahit pa paano, I mean, again, hinabilin sa akin ni Mami Inday, mahal ko pa rin yung batang yan. So I hope, again, good news naman next time. So, hanggang sa muli, ako po si Butch Francisco para sa Time to Talk dito sa PH Time. Yan yung episode na ginawa namin before lumabas yung message na supposedly pinost ni Milano defending Claudine. At ito naman ang takeaway namin dun sa message na lumabas sa Facebook ni Milano. 1. Kung ayon sa message, maganda pa nga ang inasal ni Claudine, paano nangyari na siya pa ang napasama? 2. Si Milano ba talaga ang sumulat nito? Kasi parang hindi tono ng lalaki ang pagkakwento ng mga pangyayari. 3. Hindi rin nabanggit sa statement kung sila pa rin ni Claudine sa kabila ng magagandang mensahe na binigay niya pabor kay Claudine. 4. At marami pang nirelease si Claudine na cryptic messages na kailangan pa ba kung masaya naman sila? At sinisira lang ng mga maling kwento ang kanilang relasyon ni Milano? Is she trying to generate more attention or muddle up and mislead everyone with her cryptic messages? Well, in any case, babalitaan namin kayo as soon as there are any developments. Siyempre, dito pa rin sa Time to Talk sa PH Time.